Demonstrating wrist flexion and wrist extension po. It is to increase po yung yung wrist flexion po and extension. For the patient position po, kailangan po si patient po ay nakaupo po adjacent or malapit po kay PT. Then po, yung forearm po ni patient, kailangan po ay nandito po sa table para po maging stabilize po siya. And then ngayon po mag-i-start na po ako ng procedure po. Unahin muna po natin is yung wrist flexion po. Kapag sa wrist flexion po, kailangan po i-stabilize po natin yung forearm po. Hawakan po natin dito sa forearm. And then po, relax lang po tayo. And then po, yung dorsal aspect po ng hand po ni patient, kailangan po i-grasp po natin siya. Then po, start na po tayo ng flexion. Okay, ma'am? Are you ready po? Sige po. Bilang po kayo kapag may nararamdaman po yung pulling sensation. Okay. This is for elbow flexion, ma'am. Extension. Wrist flexion. Sorry, wrist flexion. Okay, sige po. Wrist flexion. Flexion. Pwede po siya gawin na na pronated, mid position, tsaka po supinated po. Yun pong forearm. Opo. Okay, sige. Forearm. Tapos ma'am, how about the fingers po? Yung fingers po, kailangan po freely lang po siya para po to ensure minimal resistance po. Okay. Anong napansin kapag piniflex yung wrist? What happens to the fingers? Naka-extend po siya. I-extend sila, no? So, may insufficiency siya. Sige po. So, ano lang tayo doon? So, you let the fingers freely extend. Okay? So, that's it for Flexion po. flexion of the wrist. Okay? So, sige ma'am, proceed tayo. Next naman po is yung extension naman po. Mm-hmm. For this naman po, pwede po siyang pronated, tsaka po mid position po. So, gagawin ko po Sige is, po. Yun nga lang ma'am, parang kanina, before you proceed to extension, may sinabi si Kisner na kapag daw to achieve full wrist flexion, kailangan po naka-extend po si elbow. si elbow. O sige, paano naman yun? How do we shift from that one? So, more likely, aantas lang si patient. So, para makapag-extend yung elbow. And sige ma'am, patingin naman yung wrist flexion na yun. Okay? Sige po. Or baka naman masyadong lapit malayo si patient. Pwede forward ka ma'am. Ayan. Para extended pa rin yung elbow. Yan. Kasi parang napipigilan ng blade yung yan, no? Mas ramdam yung stretch. Okay, that's it for wrist flexion. Proceed tayo, no? Opo. Ngayon naman po is wrist extension naman po. Pronated po ang gagawin po natin for our position po. And then, dito naman po, kung yung nauna po is dorsal, dito naman po palmar. So, then, extend po natin. Kailangan din po yung hands, yung fingers po ni patient, nag-move freely din po. Katulad po nung sa una. Ito naman po, kung makikita nyo po, nag-flex naman po siya kapag po na-extend po natin yung wrist po ni patient. Okay. Yun lang. Ano naman yung mapapansin natin? Yung fingers po ni patient kapag po nag-extend po si wrist is nag-flex naman po siya pag nag-flex po siya. No? Kapag in-extend, nag-flex naman yung fingers passively. Okay po. Sige ma'am, pwede mong gawin ka ng nakaupo naman, patingin ka rin. Kasi napansin namin dito kasi nakaupo naman. So parang, how do you position yourself? Parang yun siya. Okay? So at least po naka-extend po yung, at least nasa edge ng wrist. Kasi kailangan po malapit din po ako kay patient po. Yun po yung nakasabi po kay Kismet. At this time naman ma'am, ano ang positioning ng elbow? Si elbow po, pwede naman po siyang pwede naman din po siyang naka-extend, pero pwede rin naman po siyang naka-flex po. Okay, so hindi naman siya nakaspecify, no? Unlike kasi dun sa kanina, very specific siya for
yes, for flexion. Okay, sige, that's it. Okay tayo, sige po. So proceed tayo with the last one for the upper legs. Let's have radial and ulnar diffusion.